Si Emong, nag-good morning na siya. Maaga si Emong nagigising. Natulog siguro dito sa sofa dito. Ayan, dito siya natutulog. Ganito na ang balkon namin. Nayos ko. Ito ata sa atin is Rosal, no? Mabango po siya. Yan. Ay, ano ko na ang mga bata, guys. Andito na yung She's bad. If just if I should be ready for you now, please leave me now. I love you. Is it your phone? No, it's charging. Oh, and can you remove it from the charger? Bye, mommy. good morning. Gawa po tayo dito ng Lebanese food. Ito po yung cabbage. Ayan. Ito po ay tinatawag nilang malfouf mashe. Malfouf yung cabbage. Parang kusa mashe. Lagay natin ay meat sa loob at saka rice at saka Lebanese spices. So ito, hindi natin itatapon. Ilagay natin ito sa baba ng ating kaserola. Yan. Ganyan. Ilalagay natin. Okay. Samahan nyo ako, guys. Ganyan lang, parang sushi. I-roll natin. Ganyan. Kita nyo ba? Hindi nyo ata makita, guys. Ganyan. Marami ng beses ko na itong ginawa. Hindi nyo naman ako dito. Okay, ganyan. Maraming beses ko na itong ginawa. Pinapakita sa inyo. Ito po ay matrabaho lang. So, anong oras na ba? Kapag batikan ka na sa paggawa ng ganito, masasanay ka na talaga. Yan, i-roll lang natin. Okay. Lagay natin dito. Maraming garlic ito at saka maasim. Lagyan natin ng lemon. Konti lang dahil ang mga bata ay hindi po sila mahilig sa maasim kapag food. Pero pag tabuli, maasim gusto nila. Pero pag ganito, konti lang yung gusto nilang asim. Katamtaman lang. Tanggalin ko na lang ito, guys, dahil malinis naman ang aking kamay. Hindi ko kasi marol maigi. Pagkakaano ako. Konti lang yung ilagay nating meat sa loob. Yung filling ba tawag doon? Sa mga gustong mag-asawa ng Lebanese dyan, kailangan yung matuto. Matuto ng pagkain nila. Kasi, mas lalo ka daw nilang mamahalin. Pag marunong kang magluto. Aba, sa tingin nyo ba, guys, marunong ako sa mga pagkain nila dati? Hindi. Kailangan talaga matuto. Buti nga sa atin. Madali lang ang mga niluluto natin. Igisa lang natin yung pagkain, okay na. Dito, nako, ang daming, kuskus, balikos ba yun?
Hindi ko alam na ano, ganito kahirap mag-asawa ni Vanity. Masarap na mahirap. Joke lang, patawa lang tayo ba? Kahit kaano man kabigat ang ating mga problema sa buhay, guys, smile pa rin tayo. Yun ang natutunan ko sa buhay. Kasi pag lagi ka daw nakasimango, mas lalo daw darating ang dadami ang problema. Kaya kahit kaano pa tayo kahirap, marami pagsubok sa buhay, tawa lang tayo, labanan natin. Tawa-tawa lang tayo, guys. Happy. Sa tingin nyo ba, wala akong problema? Naku, marami akong problema sa buhay. Kaya lang, syempre, gusto ko na pong lahat naman tayo ay pinagdadaanan sa buhay. Kaya lang, hindi naman end ng mundo kung may problema tayo ba. Kasi kung problemahin natin ang problema, mas lalo darating ang daming problema. Kaya smile lang. Natutunan ko lang pa sa buhay. Si mama, na ulyanin na siya. May problema na din siya sa kasi meron siyang pumunta kasi siya sa kaibigan sa hipag niya. Natulog siya doon ng ilang araw. 2 gabi ata yun na natulog siya doon. Bumili siya ng peanuts, Lebanese nuts, para sa asawa ko dito sa bahay. Uwi niya sana dito. Hindi niya alam kung saan niya nilagay. Sabi niya, naalala niya, nilagay niya daw sa upuan sa bahay ng hipag ni mama. Akala niya nandun, nakalimutan niya doon. Tinawagan niya kahapon. Yan, kausap niya. Wala naman daw siya doon, yung binili niya. Sabi ko, baka mama, sabi ko, baka nakalimutan mo sa shop kung saan mo binili. Feeling mo lang, dinala mo. Sabi niya, hindi, bit-bit ko. Sabi niya, bit-bit niya tayo, ipapilit niya. Tapos, tingin siya ng tingin doon sa sasakyan ni Mr. Baka nahulog. Wala. May pagkaano na din. Minsan yung cellphone niya, hindi niya alam kung saan ilalagay. Pupunta siya ngayon doon sa kapatid niya. Matutulog daw siya doon. Kasi prayer ata sila doon sa pinuntahan namin last time. Kaya tinatawagan niya. Nag-stay siya doon. Kasi di ba sabi ko, mayroon silang private na church. Parang magpa-prayer ata sila, ewan ko. Yun ang sabi niya. Kaya yan tinatawagan siya. Kinakausap niya. Kaya naghahanda siya. Pero after lunch pa. Alam mo, nag-iiba ang weather sa Lebanon. Hindi mo maintindihan yung panahon. Kasi 4 season nga dito sa Lebanon, guys. May iba yung panahon. Kaya ito, yung mga bata, thank God naman, mga bata, ngayong winter na taglamig, hindi sila nagkasipon o nagkaubo, thank God. Hindi sila yung immune system nila, thank God, salamat. Thank God talaga, as in, mga anak ko, hindi sila nagka-problema ngayong winter season. Ganito. Ayan, tapusin ko lang ito, guys, ha, kasi matagal po ito. Ayan, mamaya ulit, guys. Guys, tapos na po ako. Ayan na po siya. Daming bawang So, lagyan din natin ito ng pampalasa salt sa top. Okay. Tapos, lagyan natin pa kasi nga magdadagdag tayo dito ng tubig. Ako ay naglalagay dito ng black pepper. Pampaano ba? Lasa. Then, isa na nagpapasarap dito
Ito, isa na nagpapabango. Ito po yung mint. Yan, paano ba ipakita? Yan, nana. Ganyan lang natin. Konti lang kasi mapait pag marami. Ano lang ba, ganyan. Pampalasa. Naglalagay po ako dito ng chicken spices. Lagay po tayo dito ng special na spices. Pampalasa. Okay. Sweet pepper. Konti lang yan. Okay. Maglalagay tayo dito ng tubig. Dagan pa natin. Tapos low cook natin ito. Tapos press ng ganyan. Para hindi bubuka. Para hindi siya lagyan natin ito. Yan, pampabigat ba? Okay, yan. Tapos, low cook lang siya. Ganyan ka. Yung apoy, maliit lang. Yan. Maliit lang siya. Maluluto ito ng mahinang apoy. Tapos mamaya lagyan natin ng lemon. Mamaya, templahan natin. Yan. Lebanese food. So guys, ito na po ang ating food. Okay. Bago pala aalis si mama, magkain daw muna siya, mag-lunch bago pupunta sa kanyang kapatid sa Ashot. Yung pinuntahan natin na sister niya. Natin ang ating plate dahil po ay parating na din ang mga bata. Ewan ko kung sasama kami na ihatid siya. Depende sa gusto ng mga bata. Luto na po ang ating food. Ayan. So meron pa tayo dito na rice. Yung niluto ko na full. So ito rin na isa nating lunch. Hindi na ako siguro magsalad dahil maasin naman yung guys. Gulay naman yung natin. Cabbage, mashe. Kaya ito na lang, painit na lang natin. Ihanda na natin ang tingnan niyo ito, kinakain nila dito sa Lebanon. Yung pink na radish. Ganito ang radish nila sa Lebanon guys. Ginagawa nila itong salad, hindi nila ito niluluto. Kinakain nila ito. Tuwing pag magkain sila ng sandwich or kakain sila ng, alam nyo, kung ano-ano. Basta isusubo lang nila. Radish po ito. Pero masakit sa hindi ko siya type. Sa salad, okay. Pero pag yung ganito na solo na kagatin na ganyan nakakainin, ayaw ko. Maano yung dila ko ba? Sila, sanay na sila. Pagkakain sila ng ladni or anything na with the sandwich, ngatin lang nila. Pero usually, ito hinahalo nila ito sa salad. Fatus. So, ihanda na natin ang ating kailangan ng bread. Yung center. Pag center table natin na plant, lutas. Yan, maayos mamaya yan pag after kumain. Yan muna.
ihanda na natin ang ating pinggan dahil nga po ay parating ng mga anakis, mga kaibigan. Gusto niyang tumulong ang biyanan ko sa kusina kasi sabi ko, ano, ako na lang mama. Kaya ako lang ang gumagawa. Ito ang bread. So ito, ganito na lang. Mahirap kasi ito pagbalik ta rin siya, guys. Masisira yung formation ng ng cabbage natin. Kaya ayan, ilapag ko lang diyan. Okay lang, wala namang problema. Tanggalin lang natin ang pinggan. Ipakita ko sa inyo. Ito po. Ayan. Oh, kadaming bawang po ito. Maasim po ito, guys. Yan siya, guys. Oh. So, yan dito. Mainit. Okay. Ang gagawin natin ay ilagay lang natin dyan. Tapos, meron na po tayo dito lemon. Depende na lang kung dagdagan na lang nila kung gaano kadami ang ilalagay nila na lemon. Naku, maasim po yan. Ewan ko sa Amerika ata, yung ganito nila, yung spring cabbage nila, guys. Tama ba yun? Nilalagyan nila ng red sauce, yung tomato paste. Masarap din siya. Dito sa Lebanon, lemon ang nilalagay nila. Ayan. Ito na. Maraming mahilig sila sa herbs, sa spices. Mabango. Amoy garlic, amoy lemon. Sarap ng combination. So, ito rice. Ipainit din natin para may dagdag sa ating food. Usually, okay naman na yan. Simple. Masaya ako kapag nakakapagluto ako ng paborito nilang pagkain. Nasanay naman na ako sa food nila. So, masarap ang pagkain ng mga Lebanese. Ito na. Ay nako, mahirap lutuin ang i-prepare ang pagkain nila. Sa totoo lang, guys. Abutin ka dapat pag magplano ka ng lulutuin, sabihin ko bukas magluluto ako ng ganito. Dapat yun lang talaga, wag kang maglinis. Wag kang maglinis ng bahay kasi kakainin yan ng oras. Pati yung war anab, war arish, yung grapes. Ay, pag naka-schedule yan, pag sabi ng mga bata, gusto namin ng ganito, tignan ko. Pag makagawa ako. Hindi agad-agad. Next, nalulutuin natin, hiling ng mga bata is yung grapes. Tinatawag nilang war arish, war anab, yung sa ibang Arab country. Yung grapes, guys, kinakain nila dito. Yan o yung beans. Yung faba beans, green peas. Oh, yan. Okay. Nandito na mga bata. Kain na po tayo, guys. Hot. It's hot inside. Naubos po, wala pong natira, guys. Naubos ang ating niluto, nabenta. Isang buong cabbage ito. Naubos. Basta cabbage, mga bata ay nako. Wala silang uurungan, guys, sa mga ganyan na pagkain. Okay, tayo, alis na si mama, guys. Ihatid na lang ni Mr. Kami maiwan kasi babalik din naman si Mr.
Ayan. Alis na si Mama. She will not come? مين؟ Ayan? شايل ست حاجة. Alis na si Mama. Punta sa kapatid niya. Kasi, okay. Mga onion natin guys, lumaki na sa paso. Take care. Ay, ang mga kalamansi natin, ang dami. Oh, magtanim ako sa village. Itanim natin ito sa village. Tignan natin kung pwede doon. Kalamansi ito galing sa Philippines. Hello guys. Dito na si Mr. Dumating na siya. At may binigay ang aking auntie na tanim. Rosemary ito. Yan, bigay ng Auntie Deba. So, kailangan ko din siyang padalhan ng tanim. Ano kayang ibibigay ko sa kanya? Peace lily siguro, yung ganito oh. Wala pang ganito siya. Hindi. Yeah. Like this, I will give to her. She don't She have. said whatever you want to give her. Ayan, namumulaglag ang ating peace lily. So anyway, magtatanim tayo dito ng kamatis. Si Mr. Helper. Laylay dan. They are dry now. Harang. Can you lift up, ha? So I will make it this one. Can you pull? Pull? Pull.